ang ipinataw ng United States of America sa mga opisyal ng International Criminal Court o ICC. Pinatawa ni President Trump ng sanksyon ang 4 na hukom ng International Criminal Court. Kabilang dito si Rein Alapini Gansu, ang isa sa mga may hawak ng kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa ito ni Trump matapos maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kaalyado nitong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Isa pa rito ang pagbubukas ng ICC sa sinasabing war crimes ng US sa Afghanistan. Pinatikos naman ito ng korte at sinabing isa lang itong pagtatangka para pahinain ang kapangyarihan ng ICC na nagsusulong na hustisya para sa milyon-milyong biktima ng karahasan sa buong mundo. Milyon-milyong biktima ng karahasan sa mundo. Charot. Dapat, ang ginaganyan nyo, yung mga namatay sa gera, dinamay nyo pa si Tatay Digong. Diba? Yung ICC talaga, yung credibility nila, malabo eh. And even Donald Trump, President Donald Trump, ay alam niya. Diba? Na minsan, nangingialam talaga yung ICC kahit na yung country ay wala ng jurisdiction ng ICC doon. Siguro mga lods no, nabalitaan ni Donald Trump ang nangyari kay Tatay Digong. Grabe. Talagang mauukit talaga yan sa kasaysayan na ang dating presidente ng Pilipinas sinurrender ng sarili nating kababayan, no? Sarili nating presidente sa ICC. Okay naman si... Kasangangin mo talaga eh. Nalinit na bulo. Kaya nga. Okay. So yes, okay lang. Si former President Duterte, sabi niya, tinanong ko siya kanina no, kung ano yung mensahe niya para sa mga kababayan natin na nag-aantay sa labas, nag-aantay ng balita, patungkol sa kanya at nandito dahil nagpapakita sila ng suporta para sa kanya. Sabi niya, okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Yun ang kanyang message. Well, how do you feel po, this being your last trip on this visit, and when do you think you can be back? Well, may schedule na ako. Hindi ko pa lang siya ma-announce. May pinag-usapan na kami ng schedule sa mga susunod na mga weeks. Hindi ko pa lang siya ma-announce dahil wala pa akong ticket. No? So, nothing definitive until meron ng green ticket. So, pero meron ng draft schedule para sa pagbisita. Wala ba ho siyang bili naman sa inyo? Sa akin, wala naman siyang yun na yung bili niya is yung kanyang yung wag na daw siya bisitahin, wag na daw siya balikan dahil nakakaabala daw. At sagot ko naman sa kanya, sabi ko, hindi pwede yon dahil ang daming nag-aantay doon sa labas na gustong bumisita sa'yo. Eh, hindi sila makapasok, kaya kami yung pumapasok para mapaabot namin sa iyo kung ano yung sinasabi nila at mapaabot mo naman sa amin kung ano yung gusto mong sabihin para sa kanila. So yun Sa politika po, wala kayong napag-usapan? Wala kaming napag-usapan sa politics eh. Napag-usapan namin yung hopelessness. Sabi yung hopelessness and frustration ba sa government. Yun ang napag-usapan namin na doon. Pero sa politika, wala namin napag-usapan kanina na politika. Okay, questions? Ma'am, salamat po sa update kay natin Pangulong Rodrigo Duterte. At isa po sa mga tanong namin ngayon, ma'am, pabor po ba kayo sa pangutala ni Senator Robin Padilla sa baba ang minimum age of criminal liability? Mga batang edad 10 to 17 na masasangkot sa karumal-dumal ng krimen tulad ng murder, rape at drug-related cases. Hindi na muna ako mag-comment dahil hindi pa naman siya pinag-uusapan doon sa loob ng Senado. Kapag meron na silang mga committee hearings, we will make sure na the voice of the Office of the Vice President will participate in the committee hearings of the proposed bill of Senator Robin Padilla. Thank you, ma'am. Ma'am, sangayon po ba kayo sa paraan ng anunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla na suspension of work at classes na may halong biro? Marami po kasi mga netizens ang nagsasabing dapat seryoso at may malasakit ang ganitong mensahe, lalo na kaligtasan po ng publiko ang nakataya. Yes.
Ano ang bigo? Sinasabi niya ma'am, mga abangers, ganito, in the manner that it was actually put out for the public to actually read ma'am. Sinasabi niya, mga abangers, ito pong update, mga abangers, ganito, ganyan. So, Sandali Hindi ko rin na-gets. Hindi ko wala kasi ako ang hindi ko alam, hindi ko nakita, hindi ko nabasa. So mahirap mag-comment. Pero na-verify na ba na hindi siya parody account or fake news? yung official talaga na Facebook page ng DILG ma'am, sinasabi niya, for example, there's a class suspension sa different cities. Ang in the manner na sinusulat niya, mga abangers, class suspension po. Official DILG. DILG account. Sa And Facebook page. na-verify na ninyo. May blue check kasi ma'am. Sige, so official DILG account, na-verify ninyo and nagbibiro. Yes, the manner na pag Hindi naman na-hack. well, we don't know that ma'am. Kasi consistent yung ano ma'am, Sabi ng pagsulat. mga netizens na dapat daw sa uso sa ganitong mga mensahe, lalo na kaligtasan ng publiko ang nakatayan. Well, unang-una, gusto ko lang malaman kung official DILG account. At pangalawa, hindi siya na-hack. Okay, and hindi din siya fake news. Confirm yan lahat, ha? Oh. Tulad lang din yan noong sa Office of the Vice President. Merong Vice President at merong Office of the Vice President. Iba yung institusyon, iba yung tao. Yes. Okay? Kaya kami merong spokesperson for the Office of the Vice President kasi yung institusyon, meron silang mga ginagawa na trabaho, may projects, may service, may serbisyo, at merong bosses yung Office of the Vice President. So, kapag nandun ka, makikita mo, very professional yan sila. Pero pagdating naman sa Vice President, ako, yung tao, iba din yung boses ko. So, kung galing yan sa DILG official account, na sinasabi ninyo, confirmed naman na DILG official account, they have to be professional. Correct. Hindi ko sinasabing hindi pwede maging professional ang pero the person can express